Hello guys, what's up? Ayan. Guys, hinihingi ko po na sana tulungan po muna natin 'to si kabayan. Grabe yung nangyari sa karanasan niya. Nag-loan po siya sa kagustuhan na mapagawa ang bahay nila, madagdag sa ipon niya, tapos ganito po ang nangyari sa kanya. So, hindi makatao po ang ginawa sa kanya ng company, lending, ayan, lending agency. So, mahirap pala yan. Napaka-delikado palang mag-loan dyan. Hindi pala safety talaga. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, OFW, ayan, isa na po itong leksyon sa atin na mag-ingat po tayo, lalo na about sa pera. So, guys, panoorin natin to. Nangyayari. Nung una po is, pinag-deposit po nila ako ng 10,000 para daw po ma-withdraw na yung pera na ilo-loan ko. So, nag-deposit naman po ako ng 10,000. So, naging okay naman po yung proseso. Pero po, hindi po pumasok yung pera doon sa account ko dahil mali po pala yung account number na nailagay ko doon. Mali ng nagkabaliktaran po ng numero. So, hindi ko po makukuha ang pera. Nung kinontak po nila ako ulit, ang sabi po is, kailangan ko daw pong mag-deposit ng 25,000 para ayusin yung problema doon, mapalitan yung account number ko, maayos siya, at saka para na rin daw po sa new file. So, ako po is nag-deposit ng 25,000. So, ang total ko ng pera doon is 135,000 na po doon sa wallet ko. So, pag-deposit ko po, umasa na po ako na makukuha ko yung pera. Nung i-withdraw na, hindi ko ma-withdraw kasi kailangan ng OTP. So, kailangan ko na naman daw mag-deposit ng 40,300 para daw po mabigyan ako ng OTP at ma-withdraw na at makukuha ko na daw po yung pera. So, doon po, rabbit hole po, umiyak na po ako doon kasi sobrang laki na ng amount. Pero dahil sa kagustuhan kong makapatayo ng bahay, pandagdag, humanap ako ng paraan. Pero ang kagandahan lang po doon is, tinulungan po ako ng staff nila, ng yung nag-handle po sa akin. Sinagot niyo po yung 50%. So, bali po, ang pinadala ko lang po is 20,300. So, naging okay na po ang lahat. So, na-deposit ko na yung pera. Nag-expect na po ako na makukuha ko na yung pera. So, nung i-withdraw na po yung pera, hindi na naman po ma-withdraw. Gawa daw po ng bumaba na yung credit score ko. Kailangan daw po kasi ang credit score ko is 500. So, dahil daw po sa mali nung una, kaya bumaba siya, naging 400 na lang. So, para daw po maging 500 ulit, is kailangan ko daw po ulit mag-deposit ng pera na halagang 30,000. So, ang pera ko po doon is umabot na ng 205,300. So, ang laki na ng halaga na nanggaling sa bulsa ko. Pero, dahil po talaga, gusto ko po talaga magpagawa ng bahay. Dahil sira-sira na po talaga yung bahay namin. Ngayon po, hindi na naman ma-withdraw yung pera. Dahil daw po, kailangan ko daw pong magbayad ng tax. Dahil umabot na daw po sa limit. Kaya kailangan ko na magbayad ng 15%. So, ang 15% po is 30,795.
Paano po ako uuwi? Anong gagamitin kong pera? Kahit nga po yung naipon ko, naibigay ko na din yun lahat. Hindi ko rin makukuha kasi kailangan ko mag-deposit na ulit ng 15,000. Ngayon po, ano na pong gagawin ko? Sana po ako kukuha. Kahit yung mga nahiraman ko po, naghihintay din ng bayad ko sa pangako ko na ibabalik ko ng ganong araw. Kasi umasa talaga ako na bawat hulog ko ng pera is makukuha ko na yun. Sir Rabitol po, nagmamakaawa po ako sa inyo na tulungan niyo po ako kung ano po yung dapat gawin sa sitwasyon na ito. Ayan guys, mag-ingat po tayo. Isa na po itong leksyon sa lahat ng mga gustong mag-loan dyan, mga OFW loan. So, ayan po. At saka, hindi lang siya, guys, ang nabiktima. Sobrang dami pa lang nabiktima nito. Mga ganitong mga pa-loan na to, mga palinding loan na to. Ang dami po palang nabiktima itong mga comment nito. Tingnan natin, guys. At sana guys, sana tulungan natin siya, natulungan natin si Kabayan na maipakalat lahat, maipakalat yung video niya at makarating kay Sir Idol Rapi Tulfo at sana po matulungan nito. At hindi po to maliit na problema, malaking problema po to kasi malaking pera po ang involved dito at hindi lang po isang tao, kundi marami palang taong nabiktima ng mga ganito.